Sa last season kung saan nanganganib ang lahat dahil sa pagdami ng mga villain ay nagplano ang mga hero na paghiwalayin ang mga malalakas na kalaban. Dahil sa dami ng clone ni Twice ay bumababa ang Coffin in the Sky. Patungo sila Lida at Shoto upang pigilan ang mga clone. Habang si Deku ay kalaban naman si Tamura. Nabahala ang mga pulis dahil patungo si All for One kay Tamura at wala na rin silang backup. Biglang tumawag si All Might na balak pigilan si All for One pero nag-alala si Sukauchi. Subalit bigla itong nag-transform gamit ang Hercules technology at tinawag itong Armored All Might. Sa pagngiti ni All Might ay nagsimula silang sumugod ngunit ni-laser siya ni All for One at nabawasan sa 66% ang armor niya. Ngunit tinusok niya pa ang villain ng mga Black Whip at kinoryente upang di mag-regenerate ang braso. Pinagmalaki ni All Might ang battle armor na ginawa para sa kanya ng kaibigan. Saka ginamit ang cellophane saka nag-boost pa ng speed tulad ng shoot style ni Deku na tumama sa pagmumukha nito. Habang binubugbog ito ay sinabi ni All Might na di magugustuhan ng Demon Lord na binubugbog lang siya ng isang quirkless na 50 years old. Ngunit gumamit ng Impure Beam si All for One na nagpatalsik at nagpabaon kay All Might sa napakaraming gusali. Naisip ni All Might na kontrolado niya ang sitwasyon kahit na nabali ang ibang mga buto ng kanyang katawan. Nanggagalaiti si All for One na tinukso pa lalo ni All Might saka sinuntok ito sa ulo, kaya ginamitan siya ng Impure Beam subalit pilit siyang sinaksak ng hero ng Super Acid. Subalit muli siya nitong inatake ng Impure Beam kaya talsik si All Might at nadagdagan ang pinsala sa katawan. Ngunit sa kabila nito ay bumangon pa rin siya gamit ang battle suit at napansin na mas naging bata ang villain. Dahil sa tuwing napipinsala pala ito ay naa-activate ang quirk nitong Rewind para maging bago muli ang katawan ngunit nagiging mas bata. Napatawa ang hero ng parang baliw saka humingi ng bagong device sa battle armor na inspired muli sa mga quirk ng mga estudyante. Balak niyang patuloy na mapinsala ang villain upang mas umikli ang lifespan nito ngunit paubos na ang kanyang energy. Gayunpaman ay matapang niya itong hinarap ngunit kinulong siya ng quirk subalit nakatakas siya kaso may nag-aabang sa itaas na nang habol pa sa kanya. Tinukso siya ng villain na isang copycat at isang kahihiyan na mapanood siya ng mga tao saka lumabas siya sa harap nito at nasuntok ng malakas ang hero. Subalit sumuntok din si All Might at nagpalabas siya ng yelo. Isang villain na si Kuni Ida ang nakahuli sa iba pang mga hero gamit ang halaman. Dahil dito ay namayat si Fat Gum at ipinaubaya na lang ito kay Aoyama. Natuwa si Kuni Ida dahil nakapag-produce si Fat Gum ng malaking bulaklak na nagpalaki rin sa iba pang mga bulaklak. Saka minaliit ang hero dahil wala siyang suot na belt ay kakalat ang kanyang laser. Subalit desperado nang umatake si Aoyama pero ang di alam ng villain ay naghihintay lang ng pagkakataon si Invisible Girl na umatake gamit ang laser ni Aoyama na tumapos sa villain. Naisip ni All Might na mamatay man siya ay meron pa ring new generation na lalaban sa kasamaan saka tinira niya si All for One ng laser na hango kay Aoyama at pinigilan itong makatakas gamit ang vibration ni earphone jack. Pinaliwanag na ginamit niya ang tentacle at full throttle upang makatakas kanina at coated pa ang armor niya ng resin na hango kay Invisible Girl. At inspired ang strategy kay Star and Stripe ngunit di na makaramdam ang kanyang mga paa. Ngunit naatake pa rin siya kaya ginamit ang Creati at naghagis ng grape juice bomb upang di ito makaalis. Samantala sa malayong lugar ay napapanood ito ng isang bata ngunit sinabi ng lola na di naman sila maaapektuhan kahit sino ang manalo sa laban. Naubos na ang power at sumabog ang Hercules. At naging Golden Boy ang villain na umatake ng laser saka nasapok siya nito. Saka naghanda ito ng mga panusok upang tuluyan ang symbol of peace subalit di makagalaw ang villain dahil din ilaan ni Stain ang dugo nito na naiwan sa bato. Samantala pansamantalang naging visible si Hagakure dahil sa laser na tinanggap nito kaya nahiya siya. Subalit kahit natalo na si Kuni Ida ay hindi naglaho ang mga halaman nito kaya balak din nilang sunugin para iligtas ang mga kasamahan. Kinontak ni All Might sila Lida at Shoto at sinabing tumulong sila sa Ganja Villa. Pinagtulungan nila Stain at All Might si All for One ngunit na-counter nito ang quirk ni Stain kaya naatake niya ang Hero Killer dahil binago niya ang anti-gen sa katawan. Saka inihagis si Stain sa mga gusali at sinundan pa ng villain na hinabol ni All Might. Balak kunin ni All for One ang Blood Curdle quirk nito. Sinubukan itong iligtas ng hero ngunit huli na ang lahat tapos ni-laser pa siya kaya ibinigay ng battle suit ang huling energy para mailigtas si Tosh Inori. Nagising siya sa boses ng master at nakita rin si Night Eye pero alam niyang katang-isip niya lang ito upang ma-motivate ang sarili. Nang maalala niya si Deku at ang pakiusap ng ina nito ay lumakas ang kanyang loob. Samantala sa Coffin in the Sky ay napansin ni Yao Momo na naglalaho ang napakaraming clone ni Twice kaya maiiwasan na ang pagbagsak nito. Subalit nakita sa radar na nakapasok na si All for One sa warp range ni Tamura.
na ngayon ay pinipigilan ni Midoriya upang maihiwalay ito kay All for One. Pero dahil malapit na si All for One ay maaaring maglaho ang balanse ng laban kapag nag-teleport si All for One kay Tamura. Dahil sa una pa lang ay plano pala talaga ni All for One na gawing bagong katawan ang katawan nito. Gumamit ng warp si All for One kay Tamura pero di pumayag ang apprentice kaya mapipilitan siyang puntahan ito. Pero bago yun ay sinugod niya muna si All Might. Pinakita ni All for One sa mga kamera na dala niya ang katawan ng Symbol of Peace. Samantala pinipigilan pa rin ni Deku si Tamura na makakilos. Samantala sa utak ni Deku ay tuluyan ng nagpaalam ang One for All image ni All Might. Naalala naman ni All Might si Deku kaya nagising ito, saka naalala niya noong kinuha siya ni Gran Torino at nagpaiwan si Master Nana Shimura, na kalaunan ay natalo ni All for One subalit naniniwala si Nana na matatalo ito ni All Might. Kaya sa kasalukuyan ay binalak ni Toshinori na mag-self-destruct ngunit napigilan ito ng villain. At na-paralyze siya nang ginamit nito ang quirk na nakuha kay Stain. Napunit ang mukha sa laki ng ngiti nito tapos natulala ang lahat. At inatake pa nito ang Coffin in the Sky ng mapaminsalang laser beam. Dumating ang mga fighter jet na tumulong noon kay Star para gumamit ng laser subalit di sila pinagbigyan ni All for One. Kaya dahil sa kaganapan ay nababahala at nalulungkot na ang lahat ng mga tao. Malapit nang sumugod si Deku ngunit biglang nagkaroon ng pagsabog dahil kay Bakugo na nag-aalab ang mga mata. Subalit tuluyan ng tinusok si All Might. Nabalita naman sa buong mundo ang makapal na ulap na bomb alot sa Japan at kasabay ng mga kaguluhan ng masamang lagay ng panahon. Dahil lang sa tinginan ay nagkaintindihan ng dalawa kaya kaagad silang kumilos upang may hagis ng napakalakas si Bakugo patungo kay All Might na pinalalakas ng mga taong nagtitiwala sa mga hero kaya sumabog bigla ang nagulat na villain na naputol pa ang kamay. Dito ay mas kinilala ni All Might ang kakayahan ni Bakugo. Nagkaroon na naman ng hallucination si Toshinori kay Night Eye na pinalalakas lalo ang kanyang loob kasabay ng pagbabalik ng pag-asa ng mga tao dahil kay Bakugo dahil nailigtas nito si All Might. Nag-alala si Toshinori sa kalagayan ni Bakugo dahil puro tagpi na lang pala ang lamang loob nito sa tulong ni Edgeshot subalit delikado rin ang buhay ni Edgeshot dahil gumagamit siya ng sariling cell sa pagsasaayos ng katawan ng binata. Alam ni Edgeshot na napakasakit ng bawat paghinga ni Bakugo. At nang isasakripisyo na daw ni Edgeshot ang sariling buhay para mabuhay ang binata ay biglang dumaloy ang mga pawis mula sa quirk nito kaya siya nabuhay. Nakiusap si Toshinori na lumapit si Bakugo saka ipinasa niya ang battle gloves na makakatulong sa laban at tinawag sa hero name nito kaya napangiti. Samantala balak ni All for One na kunin ang katawan ni Tamura. Subalit nahabol siya ni Bakugo na pinasabog ang kanyang pagmumukha. Nakontrol na ang Riot at nahuli ang leader na si Spinner. Maging ang mga high-end sa Okuto Island ay napigilan na rin. Ngunit sa stadium ay nakikipaglaban pa rin ang ibang mga hero. Natapos na rin ang evacuation ng mga tao sa UA pero di pa rin mahanap sila Eraser at Present Mic pati ang villain na si Kurogiri. Napahanga sila All Might sa bilis ni Bakugo kaya napagtanto ni Edgeshot na nasa proseso ito ng pagkatuklas ng bagong lakas. Nasasaktan pala si Bakugo sa bawat pagsabog ngunit gusto niya pa ito para manatili siyang gising. Nakatakas si Tamura at balak muling patayin si Bakugo kaya nag-iisip ng paraan si Deku para pigilan ito. Nagsabay-sabay silang kumilos ngunit nauna si All for One na nais munang angkinin ang katawan ni Tamura dahil walang kwenta naman daw ang Explosion Boy. Subalit natuklasan ni Bakugo ang tamang paggamit ng kanyang quirk kaya sumabog ng malakas at sa isang iglap ay nahabol ang villain pero tumama siya sa mga gusali ngunit naramdaman niya rin ang kakaibang lakas. Samantala pinipilit ng ina na panoorin ng asawa ang kanilang anak. Habang si Bakugo ay naglabas ng makapanindig balahibong lakas saka naalala ni All for One ang second user ng One for All na si Kudo na kamukha nito. Sa katuluyang pinasabog ni Bakugo ang kanyang pagmumukha gamit ang mapaminsalang explosion. Ipinakita sa nakaraan ng isang babaeng may sakit pero ayaw niya ng tulong. Buntis pala ang babae sa isang kambal at isang maulan na gabi ay nanganak ito. Nagsimula sa glowing baby ang paglabas ng iba't ibang mga quirk sa mundo ngunit ginamit ito ng iba sa kasamaan. Nagmi-meeting ang mga matatanda nang dumating si Zen pero pinandirihan siya ng mga ito kaya pinatay niya silang lahat gamit ang quirk mula sa ina. Habang lumalaki ay nagpatuloy siya sa walang awang pagkitil at pagnakaw ng mga quirk. Pero mabait ang kapatid nitong si Yoichi kaya sinipa niya ito. Isang gabi ay niyaya ni Yoichi ang kuya na magbasa ng mga hero comics. Dahil kahit masama ang kuyang si Zen ay iniisip niya na may kabutihan pa rin ito. 3 taon nang lumipas ay umuwing kulay gold si Zen dahil pinatay niya ang luminescent boy dahil nainggit siyang nagkaroon ito ng mga tagasunod.
Tapos kinuha niya ang pangalan na All for One mula sa comics na binabasa ni Yoichi at inisip na para sa kanya lang ang mundo. Nang tumanda sila ay nagagalit si Yoichi sa pagiging makasarili ni Zen. Sa halip ay binigyan nito ng quirk ang akala quirkless na kapatid upang mapakinabangan. At isang araw ay sumama si Yoichi sa mga hero para tumakas. Na di nagustuhan ni Zen kaya pinatay ang sariling kapatid. Natuklasan ni All for One na naglaho ang quirk na binigay niya sa kapatid kaya nalaman na meron pala itong quirk na may kakayahang mang-absorb ng ibang quirk. At napasa ang quirk na ito kay Kudo na pinagmulan ng One for All. Nagpadami ng tagasunod si Zen at pinatay niya rin sila Kudo at Bruce. Subalit di niya pa rin napuksa ang One for All hanggang sa umabot kay All Might na muntik na siyang mapatay. Galit na galit siya kay Kudo dahil kahit inubos niya na ang lahi nito ay nakaligtas pa rin ang One for All. Tapos ngayon ay nararamdaman niya ang kalooban ni Kudo kay Bakugo. Dahil nire-reject rin siya ni Tamura ay ginamit na nito ang huling alas na Omnifactor Unleashed na kasing laki ng gusali sa layuning makarating kay Tamura at makuha ang katawan nito bago pa siya maglaho sa Rewind Quirk dahil sa pinsala na natamo kay Bakugo. Buo pa rin ang loob ni Bakugo ngunit nang sumugod ito ay nilipad si All Might, subalit sumabog ang mukha ni All for One sa delay explosion ni Bakugo. Dahil kanina pala ay napunta sa loob ng kanyang bunganga ang pawis nito. Saka ipinamukha ni Bakugo na sapat na ang isang quirk habang nagmamakaawa si All for One na tumabi siya subalit tuluyan siyang inatake ni Dynamite ng Howitzer Impact. Pumalag pa rin si Zen kaso dito mitigil si Bakugo at sa Vestige World ng villain ay nawala na rin siya ng control sa mga ninakaw na quirk. Saka sinabi ni Hawks na ang negatibo niyang emosyon ang naging hadlang para mawala siya sa control at isa pa ay nakonsume na siya ni Tamura. Kaya tuluyan ng pinasabog ni Dynamite ang kinatatakutang villain na ikinatuwa ng mga nagmamahal sa kanya. Naisip ng villain na kung makakalipat siya kay Tamura ay makukuha niya ang One for All. Subalit naging isa na lang siyang sanggol dahil sa rewind pero umatake pa rin kay Bakugo na nakagat ng binata at sumabog ang villain kaya nag-rewind na naman at naging fetus hanggang sa maglaho. Natumba naman si Dynamite sa labis na pinsala ngunit inangat pa rin ang kamay bilang sagisag ng tagumpay. Sa Shiketsu High School ay natatakot ang mga evacuees dahil sa maraming umakyat na tubig dahil ginamitan ni Tamura ng decay ang ilalim ng lupa. Inatake siya ni Deku ngunit di niya pa rin alam kung paano ito mapipigilan. Naramdaman ng villain na namatay ang master niya pero wala siyang pake kaya sumugod pa sa bida pero nailigtas siya ng isa sa mga vestige. 12 seconds ago sa Vestige World ay nakita nila ang mapanganib na kamay ni Tamura ngunit iniligtas sila ni Shin Amori kaya ito lang ang nakuha. Kaya sinabi ni Daig Oro na nakuha na ang quirk nilang Danger Sense. Umatake si Deku ng Black Chain ngunit di matamaan si Tamura dahil sa Danger Sense saka pinatalsik siya ng villain at inatake pa nito kaya umabot hanggang sa lupa ang kanyang pagtalsik. Ngunit naiwasan pa rin ng bida ang matinding pinsala dahil sa Black Whip saka nawasak na ang mask na binigay sa kanya ni All Might. Napansin niyang nasa likod niya na ang Mount Fuji at pinapalakas naman ni Bruce ang kanyang loob. Sa Vestige World ay nababahala na ang mga Vestige dahil wala na ang Danger Sense kaya pag nahawakan muli sila ay mamamatay na talaga si Deku. Nakikita na ni Tamura ang Vestige kasabay ng maladilubyong kapangyarihan nito kaya nagsisiyangatan ng mga bato sa ere. Giit ni Daig Oro na dinala siya dito ng villain dahil balak nitong pasabugin ang Mount Fuji gamit ang decay. Nawasak na ang costume ng bida ngunit natutunan niyang gamitin ang Black Whip sa katawan upang magkaroon ng matibay na armor saka siya gumamit ng Delaware Smash kay Shigaraki. Tumalsik naman ang villain at nakita niyang winasak ng bida ang bahagi ng lupa upang mapigilan ang decay. Ngunit magpapatuloy lang ang villain upang mapasabog ang Mount Fuji kaso di nawawala ang alikabok saka nagsimula siyang atakihin ni Deku hanggang sa maputol ang kanyang braso. Sinadya niya palang gumamit ng lower gear para manatili ang alikabok. Pero nakita siya ng villain gamit ang search kaya tinamaan siya at muli pang nabuo ang braso ni Tamura. Tinukso niya pa ang hero na mahirap talagang magpaka-hero kaya inatake siya ni Deku. Sa sobrang galit ng bida ay lumabas ang X sa mukha. Nagising si All Might kasama si Edge Shot dahil naramdaman niya ang One for All habang inatake naman ng villain si Deku na tumalsik na naman sa napakalayo. Dumating si Vestige Kudo at sinabing merong negatibong emosyon sa katawan ni Shigaraki. At sinabi daw ni Vestige All Might na ito ang emotional wound na naiwan sa pakikipaglaban ng villain kay Star and Stripe. At dahil wala silang pag-asang manalo sa pisikal na labanan ay aatake sila sa pag-iisip nito sa pamamagitan ng pagpasa ng mga vestige sa emotional wound nito. Nag-alala si En na baka magamit lang ni Tamura ang kakayahan nila pag pumasok sila dito. Kaya pinaliwanag ni Kudo na bibiglain nila ang pagpasok upang masira si Shigaraki. Pero di pa rin siguradong uubra ang plano. Ngunit nagkasundo pa rin ang mga vestige at bumangon na si Deku na buo ang loob kaya nang umatake ang villain ay naputol na naman ang kamay nito.